Maayong adlaw sa tanan, dalaygon ang Dios ay gayon, oportunidad nga gitugot niya kanato nga makapadayon kita sa atong buluhaton. Pipila ka minuto ako magpakiguban kaninyo sa ato ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Magapangamuyo una kita, magatugyan kita diha sa Ginoo sa atong buluhaton. Amahan o nagpasalamat kami, nagakalipay sa imong gihatag nga higayon, oportunidad nga makapadayon kami sa among buluhaton karong kabuntagon. Mo'y among pag-ampo o Dios nga ikaw magapanalangin sa imong mga pulong nga among basahon o pamalandungan ining kabuntagon karon. Panalangini ang tanan nagapaminaw sa radyo, bisan pa man ang mga Facebook friends nga nagafollow karon nga buntag. Kini among gitugyan diha kanimo uban ang pagpasalamat in Jesus name. Amen. Niini nga buntag karon makapadayon kita sa ato nga buluhaton sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo o gikalipay natog dako tungod kay ang Dios nagmatinumanon sa tuang tanan. O niini karon higayon magahisgot kita about sowing and reaping, ang pagpugas o ang pagtanom. Ingon pa sa usa ka quotation, pag may itinanim may aanihin. Kung naatay gitanom, naatay maani later on. Kung wala tay gitanom, so dili ta mag-expect na naatay maani later on. Sowing and reaping. Mabasa na to kini dinhi sa book of Galatians. Galatians chapter 6 verses 7 down to verse 9. Naghisgot siya about the laws of sowing and reaping. Ang balaod nga giset sa Ginoo, balaod sa pagpugas o sa pag-ani. According sa verse 7, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. No? Kung sa iyang gipugas, mao sa bang iyang pag-aanihon. In verse 8, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. In verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Na word ni, for in due season we shall reap if we faint not. Magpugas. We reap only what has been sown. This is a principle. Kung unsay gipugas, maupo na ang iyang anihon. Kung naay gipugas, naapoy anihon. Remember that life is filled of choices. Choices that affect us on an everyday basis in everything we do, which means our everyday choices are not without significance. Kung naatay gipili karon, naatay desisyon nga gihimo nga plano o movement karon, hinumdum mo nato nga naanay significance, naa siya'y epekto after all. Any choice nga atong gihimo karon nga adlaw, mo epekto kana unya ugma o sa sunod semana. But remember, atong hinumdumon jud, ang choices nga naa kanato karon, kinahanglan i-determine na to kung kana maayo og effect or dili. Because our choices affect us and others in dramatic ways, whether we see it immediately or not. Naatay mga decision making nga gihimo karon nga buntag, unya ato makita igala nga aduna siya epekto. It's either dali nga epekto karon dayon makita na tong effect or later. Now, mao kana siya importante ang principle atong masabtan nga kung naay gipugas, naay anihon. While earth remains, no man will mock God by changing for even one time this loss of the harvest. Dili pwede kini i-change, kambyoan. Kung naay gipugas, naagyoy maani. Atong hinumdumon kana. Now, remember that there are positive and negative sides of harvest. Kung maingon kag harvest, kana bitang resulta sa desisyon o sa buhat nga gihimo karon, naa siya duha ka
sides nga dapat tan-aw nato, positive and negative sides. Kung naay gipugas, naay maani. Atong tan-awon karon carefully or briefly, na atong tan-awon. Ang una, the positive side of harvest. Ang positibo nga sides of harvest, though we are benefactors of much for which we have extended no labor, we still have the privilege of entering into the labor of others. Kita pod karon naka-experience ta nga naay nag-ani ta karon sa gipugas sa ubang tao sa labay nga mga panahon tinuig. Pero ato makita nga kita pod usahay natay gipugas nga lain pod ang naga-ani. Mao kining gitudlo ni Jesus Christ sa John chapter 4 verse 7. Tan-aw na to ha. And there herein is that saying true, one soweth and another reapeth. In verse 38, I sent you to reap that whereon ye bestowed no labor. Other men labored, and ye are entered into their labors. No? Ato makita din nga naay panahon nga kita nag-ani sa wa nato gitanom, napoy uban nga nagtanom ta pero lain pod ang nag-ani, no? So ana na siya ang nagtanom og ang mangangani magha-harvest, pareho sila mag-enjoy sa result, no? Okay? So unang butang, ang positive side, the blessings we reap because of what God has done on our behalf, no? So atong tan-aw dinhi, lain ang nagpugas pero nag-ani kita, nag-benefits kita. Okay, makita na tong unang side, ang God nga naghimo on our behalf. Unsa may gihimo sa Ginoo para kanato nga mag-enjoy kita, the blessings of common grace. Ang Dios nato naghatag siya og common grace kung tawagon. God is gracious toward all men, whether they realize it or not. Ang Dios maayo alang sa tanan. Maayo nga tao or dili maayo, nag-ila sa Dios o wala nag-ila sa Dios, na ay ginatawag og common grace nga gihatag ang Dios. Ato mabasa sa verse 45 in Matthew chapter 5, that ye may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. So ato makita dinhi ang adlaw gipasiga sa Ginoo para sa mga evil men and even to the good men kung tawagon. And nagpadala siya og ulan ngadto sa mga maayo o sa mga dili maayo. So that's what we call common grace. Walay gipili ang Ginoo, nagpadala siya ni ana. In fact, every good gift we enjoy comes from God. According sa James chapter 1 verse 17, ingon siya dinhi, every good gift and every perfect gift is from above. Amen. And cometh down from the Father of lights, which whom is no variableness, neither shadow of turning. Take note. Every good gift and every perfect gift is from above, from God. Now, ikaduha, not only common grace is number 2, the blessings of salvation grace. Ato makita din sa 1 John chapter 5 verse 12. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. So ato makita, kung nakadawat ka kay Jesus Christ, nag-ila ka, nagtuo ka kay Jesus nga imong Savior, ingon pa siya dinhi, you have this, what we call eternal life. Kung wala ka nagtuo, wala ka nagsalig kay Jesus, you have no eternal life. Very clear. Si Jesus Christ ang nagluwas para sa toa o mga beneficiary kita, no? Benefactor kita, nag-enjoy kita sa result. Regardless of man's lack of thankfulness, God has given man the greatest gift of all in His Son, the Lord Jesus Christ, who became man that we might have life by faith in Him, according to John chapter 3, verse 16. Ingon siya dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever
believeth in him, trusting in him, should not perish but have everlasting life. That's a greatest gift of the Father is the Lord Jesus Christ. No? Si Jesus Christ ang gihatag niya na mo suffer, mo antos dito sa cross Calvario para kita makaangkon og kapasayloan. Blessings we reap because of what others have done. Not only kung unsang gibuhat sa uban para kanato, nakadawat kita ni ana. The fact, aduna kita'y makita, ginatawag siya og the loss of inheritance. Kana bitawng gihimo sa uban, niya, na panunod na to. Okay? So, do we realize the far-reaching implications of our choices on the lives of others, children, family members, co-workers, friends? The teaching of Scripture and being an example to others stresses this very point. Now, naay mga panahon nga naghimo ang atong mga kanuno-nunoan, naghimo sila desisyon o naapektuhan kita karon ng mga anak, mga kaliwat nila. Napoy panahon kita naghimo desisyon nga mo apekto pod sa atong mga anak o sa sunod nga henerasyon. Mao kana siya atong ato gyud dapat nga matiman-an. Being a good model is a form of sowing that can result in reaping Christ-like changes in the lives of others. Kung natay maayong naghimo karon desisyon, choice nga gipili karon nga makahatag pod og impact nga maayo ngadto sa uban. Positive and negative sides of harvest. Now, the second side is the negative side. Atong tan-aon, we reap the wrong others have sown. Nay mga panahon nga ang uban naghimog dili maayo o naepektuhan kita, naapektuhan o nadamay kita kung tawagon. The law of sowing and reaping also has a negative side. We not only enter into the blessings of God has bestowed, but we also reap the result of wrong others have sown both before us and around us. Nay mga panahon nga makita na to nga naighimo ang uban ng mga tao og naapektuhan kita, no? Na damay kita. Og natay daghang mga example di ana. We reap a certain amount of wrong inherited from our parents. Diba? We all reap the sin of Adam and Eve. We pass that along to our children. Kung nakasala si Adan og si Eva, og naapektuhan kita karon sa ilang sala. No? Gitawag to siya og sowing and reaping. Naapektuhan ta sa gibuhat na sa atong unang ginikanan. We reap the wrong of foolish and corrupt leaders and the consequences of a decaying society. So, naay mga panahon nga ang uban nakaapekto sa tua, napoy panahon nga kita makaapekto sa uban. Therefore, atong timan-an, this open includes the judgment of God on society, past, present, and future, challenges, and implications. Kung sa unang panahon, naga-judge ang Ginoo, gisilutan niya ang mga tao nga nagkasala, mauman usab kita karon, nakaapektuhan kita sa ilang mga ginahimo. Therefore, ang Dios nagtawag kanato nga magpugas kita og maayo aron nga moani kita og maayo at the same time ang mga tao sa atong palibot. Remember that we need to be doing, we need to be doing what we can while we can and live the result with God, knowing that our labor is never in vain. According sa 1 Corinthians 15, verse 58. Sowing and reaping. Brothers and sisters, friends, kung gusto kang muani ta og maayo, magpugas ta og maayo. Magbuhat o magamping sa atong pagkinabuhi for our own good and also for the good of others. So likayan ang pagbuhat og dili maayo, it's because it could not only affect us, but also it could affect others also. May God bless His word in our hearts. Let us pray. Father God, thank you so much for your word. Bless us as we continue to serve you, Father. In Jesus' name, amen.